Pong magandang araw sa ating lahat. So, ngayon po ay nais ko po kayong balitaan sa kung kamusta po ba ang paghahanap namin ng bahay at lupa para po kay Ronel at sa kanyang pamilya. Noong pong pumunta po kami ng Kalatagan, inisip po namin na sana meron kami mabili ng house and lot. Bagamat nakabili na ng lote, dahil po nang medyo manghirap ang pagpapagawa po, doon po sa nabili naming lote, doon po sa una kong ipinost na mayroon na pong title. Ngayon po, medyo mahirap dahil sa kagustuhan naming mai-transfer agad, naghanap po kami ng lupa't bahay. Pagdating po namin, nabalitaan namin na may ibinebenta malapit sa school. Nang mabalitaan po namin, kahit gabi na, talaga pong pumunta kami. Talagang, dahil syempre, yun yung kalooban namin, nakagustuhan namin na maibili ng lote po at bahay na mismo ang pamilya ni Ronel. Ngayon, pagdating doon, ang may-ari po pala ay taga Pangasinan. So, mabait naman silang kausap. At noong gabi, ang presyo niya is magkano nga? Magkano kuya? 615? Hindi. 7. Hindi. 615. Tama, 615. Tinawaran ko siya ng 550 pero ibinigay ay 570. Sabi ko noong maitawag ko sabi ko, ay siya, sige po, nakag-okay kami sa 570K. Yun nga lamang nung oras na yon, hindi pa po natitingnan ang papel. So ngayon, nung tingnan ko po ang papel ay ganun din kasi ang senaryo nung isa kong nabiling lote na akin na medyo mahirap. Nasabi na ito ay hindi ko na i-detalye kasi for their privacy. Sa madaling salita, ang kinabukasan, nagbukang bibig kasi ako na bagamat medyo mahirap yung sitwasyon, medyo mahirap in a way na 11 magkakapatid, may mother title, hindi naman habang buhay ay nasa akin si Ronel. Nag-iisip ako na baka at kawawa naman si Ronel kung walang papel dahil may mother title siya, kita ko ang title, kaso lang wala pa siyang approved plan at ay kung sa wala naman akong connection sa kanila, nahihiya ako na nahihiya ako na baka pagdating ng araw, wala na sa akin si Ronel o kaya ay, syempre hindi natin masabi ang sitwasyon So, dapat pag bumili ng lote at ng bahay, dapat may sigurado ko na walang problema. Kasi gano'n naman talaga. Actually, wala namang problema sa kanila dahil magkakapatid sila. At okay naman, dahil may title naman po Ang iniisip ko ay yung pagdating ng panahon. Ay di, hindi ko na rin yung pinagtingnan nung gabing yon. Ang sabi ko na lang ay siya, sige po. At kung ano naman po ay bukas, babalik po ako at magkakabayaran. Yun nga lamang, humihingi ako ng pasensya sa kanila dahil ang pagkakaunawa ko ay darating. Yung pala ay nasa Pangasinan at ano po pala, PWD, kung sa hindi kami nagkaroon ng magandang communication na miscommunication, akala ko darating, ay meron na din akong mga events. So, i-take down ko yung post ko ng bahay kasi po, ni-request ito at naka-post ngayon dahil hindi naman nga kami nagkabilihan. So, yun po. Sa madaling salita, hindi po kami nagkabilihan. Dahil din po, may sunod po akong i-upload na ito po ang mas malalim na dahilan. Mas malalim na dahilan ay una, kapag binili ang property na sa pangalan ni Ronel. Kapag inilagay sa pangalan ni Ronel, kanya yon. Ngayon, sa Kapitbalay siya nagkatrabaho. Ang magiging problema, sa layo ng Kalatagan,
hindi niya mauuwian ang kanyang pamilya. Parang, at yon ay personal niyang kagustuhan. Siya talaga ang nag-request sa akin na, "Sir, baka po pwede pong sa medyo malapit na po para mauwian ko po ang akin pong mama at papa at aking kapatid. Dahil po kapag doon pa din po sa Kalatagan, ay ano po, ang ibig sabihin niya ay hindi siya makaka-uwi din araw-araw. Pero kung malapit, halimbawa sa Balayan o Kalaka, ay di makaka-uwi siya araw-araw at mababantayan niya ang kanyang magulang." So, ito pong post pong ito ay paghingi ko ng paumanhin doon po sa unang kausap ko po na naipost ko po yung bahay. Ako po yung nahingi po ng paumanhin at hindi po kami nagkatuluyan. Pero po, ito po din ang isa pang totoo. Tumawag ako nung mismong kinabukasan. Noong gabi, tumawag ako doon sa kapatid, na hindi na ako mag-mention ng pangalan, kung nasaan na. At para ako, kung uuwi na talaga, kung nasa biyahe na, ay di ako makikipag-intindihan. Pero ang sabi sa akin, ay madaling araw pa daw aalis. So, bandang alas 7 yon, ay nag-text agad ako na wag na pong pauwiin. At yung idinown kong 20,000 ay hindi ko nababawiin. Yun po. So, sa madaling salita, nag-down po ako ng 20,000. Hindi ko na po binawi. Pero hindi pa sila nakakaalis ng Pangasinan noon. Kasi sabi noong kausap ko na may hawak noong title. Yun po. So, ang mindset ko, total hindi pa nakakaalis ng Pangasinan, akin na agad pipigilan at sasabihin ko nga na hindi na lang babawiin ng 20,000 bilang sa abala. Yun po. So, yun po ang nangyari po. Kaya po, ang hinanap po na namin ay lupa't bahay na may solo title. At bukod po sa may solo title, ay sa medyo malapit po kay Ronel para mauwian po niya ang kanyang pamilya. Paghingi po ng paumanhin, doon po sa pamilya po noong pong una namin kausap sa bahay, dahil po na-post ko po. Pero po, wala pong masamang intensyon yon kasi alam naman nilang nag-vlog ako. At kaya din po ako nag-live dahil po nag-post sila na paki-take down daw po ng post. Kaya po, iti-take down ko po ang post para lamang po alam po ninyo. Ano pa? Maraming salamat po. At paghingi po ng paumanhin, doon po sa una po namin kausap, siguro naman po ang 20,000 na hindi ko na binawi, na hindi naman po sila nakauwi, ay siguro naman po ay yun po ay ano na pong pakonsuelo sa amin pong pagkapunta. Ano po? So, at ito naman po ay sinabi po talaga sa akin na madaling araw pa ang uwi, kaya po pinigilan ko na po agad. So, yun po. Maraming salamat po. Thank you po sa